Good morning, brothers and sisters. Salamat po sa ating mga testimony at napakaganda po yung ating pong experience para sa Panginoon. At napaka-importante na tayo po ay patuloy na magkaroon po ng pananalig at pag-recognize sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. At yung ating pong tatalakayin ngayon ay stop muna tayo doon sa ating science at dadako tayo sa ibang anggulo ng ating pong pag-aral sa salita ng Diyos. At ito po ay maaring maghahatid sa atin ng dagdag na kaliwanagan, kaunawaan sa ating pong gawain sa lugar na ito. At ito po ang sadyang itinayo ng ating Panginoon nung siya po ay nandito sa mundong ito. At isa sa mga ginamit niya ay si Apostol Pedro, kung paano siya po ay nagtayo ng gawain upang sa ganon ay makilala ng buong mundo kung ano po talaga ang Diyos at kung sino si Jesus Christ sa pagkilala ng buong mundo sa ating panahon. Ngunit mapansin natin na halos 99% na mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay hindi po kilala ang ating Panginoon at iba po ang kanilang pagkakilala. Ngunit ganun pa man, ay tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng isa pong tama na pagkilala sa Diyos. Kaya bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, ay sumandali po tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na lumalang ng mga langit at ng lupa, kami po o Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa sandaling ito. Dahil alam namin, O Panginoon, na hindi ka nagpapabaya sa amin, kahit man sa aming mga, Lord, mga problema, sa aming mga kabigatan, sa lahat ng aming mga gawain, O Diyos, ay nandyan ka, upang kami po, O Diyos, ay patuloy na sakluluhan, patuloy na tulungan, at bigyan po ng kagalingan ang mga karamdaman ng mga kapatid na nangangailangan, O Diyos, ng iyong tulong, espiritual, at ganoon din sa material na tulong. Lord, lubos po kami kumikilala sa iyo dahil muli kami po ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito, O Diyos, upang ikaw ay aming kikilalanin dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng panibagong pribilehiyo upang muli ikaw ay aming itaas at handugan ng mga awitin at kami po ay patuloy na mag-aral ng iyong salita. Nawa, O Lord, ang iyong salita ay magiging sandigan, O Diyos, at magiging dahilan kung bakit kami, O Diyos, ay patuloy na nagkakaroon ng overcoming spirit at ganoon din po, Lord, ng pananagumpay, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ikaw rin po, Lord, ang siyang patuloy na mag-anoint sa bawat isa sa amin upang ang iyong salita na amin pong tatalakayin ngayon, O Diyos, ay maghahatid sa amin ng patuloy na kalakasan, kaunawaan, at patuloy na, Lord, na revelation at understanding sa bagay na ito. And also, Lord, ang iyong abang lingkod na iyong gagamitin ay ikaw rin po, Lord, ang mag-supply ng, Lord, ng kaalaman at karunungan at ikaw rin po, Diyos, ang mag-anoint sa iyong abang lingkod upang, Lord, ang bawat salitang aking babanggitin sa salitain, O Diyos, ay hindi manggagaling sa akin, kundi manggagaling sa iyo na siyang iyo pong ibibigay sa akin upang aking sasalitain. Salamat po, Diyos, at maging ang mga manunod ng aming live streaming, Lord, ikaw rin po, Diyos, ang siyang magbigay sa kanila ng patuloy ng spirit of desire, O Lord, upang kanila pong, Lord, maintindihan, O Diyos, ang iyong salita. Thank you, Lord, and we give all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Palakpan mo natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At yung ating pong bibigyang pansin ngayon, mga kapatid, ay patungkol dito sa ang tunay na intensyon sa pagtatayo ng simbahan o ng gawain. At marami pong mga
mga dahilan ang nangyayari kung paano nagsimula na itayo ang gawain o isang simbahan, mga kapatid. At dapat pag itinayo ito ay dapat nasasalig sa salita ng Diyos. Ito po ay dapat nasasalig sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi, mga kapatid, ang pagtatayo ng isang gawain o isang iglesia ay magiging walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Kaya nang si Jesus Christ ay nang kinausap niya ang mga apostol noon, ay mapansin natin kung paano po niya sinimulang sabihin sa kanyang mga alagad. Ay ganito po ang kanyang sinabi dito sa Matthew chapter 16, verse 13 hanggang 19. At ipong bigyang pansin ito at basahin, mga kapatid. Nang dumating na si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, sabi ng mga kanyang mga alagad, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba ay si Jeremias karaw, o isa sa mga propeta, sabi ng mga alagad niyang mga apostol. Ngunit, sabi pa rito, at si Simon Pedro ay nagsabi, at sinabi at tinanong ni Jesus Christ sa kanila, at kanyang sinabi sa kanila, datapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sabi ni Jesus Christ sa mga apostol. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So mapansin mo dito, mga kapatid, na talagang mayroon pong revelation si Pedro ng kanya pong sabihin ang katotohanan. At sabi niya, ikaw ang Kristo ng Diyos, ang anak ng Diyos. Pero kung pansinin natin ang ating panahon ngayon, pag tanungin mo ang mga tao, ang mga relihiyosong tao ngayon, mga kapatid, pag tinanong mo sila kung sino ang anak ng Diyos, sabihin nila na Diyos anak. Kaya napakalayo ang kanilang sagot, di ba? Sabi pa rito, ikaw ang Kristo. Yung Kristo, hindi nila naintindihan kung ano ang kahulugan ng Kristo. At dahil sa hindi nila naintindihan, ay hindi nila ito binibigyang pansin. Basta lang sila po ay nakikinig, sumusunod lang kung ano pong tinuturo ng pari o ng pastor. Dito sa verse 17, sabi ni Jesus Christ, mapalad ka Simon Barjunas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo. Sa iyo ito ng laman at ng dugo. O ibig sabihin, walang nagturo sa kanya. Walang taong magagaling o nag-aral para turuan si Simon Pedro. Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, by revelation, ito po ay na-inspire siya ng Diyos at naintindihan niya kung paano ang kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Verse 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So mapansin natin dito, mga kapatid, dahil doon sa revelation ni Apostol Pedro, kaya tinawag siyang bato. Hindi si Pedro yung bato, kundi yung kanyang understanding na kung saan ay ipinahayag sa kanya ng Diyos. At yung revelation na yun, mga kapatid, ay doon po itatatag ni Kristo ang kanyang iglesia at hindi po makapanalo ang doktrina na papunta doon sa impyerno. Kaya sabi niya, ang pintuan ng Hades o yung doktrina na pupunta ng impyerno ay hindi makapanaig laban sa revelasyong meron si Pedro, na kung saan ay meron din tayo, brothers and sisters. At ano pa ang sinabi ng ating Panginoon? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Ang mga susi. So mapansin mo rito, may mga susi ng kaharian ng langit.
At anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mga kapatid, ito po yung susi na ito, ay ito po yung doktrina na kung saan ay yun ang pinakasusi upang kung maintindihan ng isang tao ang doktrinang ito, ay maging susi ito na kung saan ang salita ng Diyos ang magtatali sa iyo kung ikaw po ay dadalhin doon sa langit, at ito rin ang magja-judge sa iyo kung ikaw ay dadalhin doon sa impyerno. So dalawang po susi ang kanyang pwedeng pagsusuian ito. Yung mga nakarinig at hindi ito pinansin, mga kapatid, ito ang maging susi para dalhin siya doon sa bottomless pit. Ngunit kung yung mga tao na nakikinig at nagkakaroon ng understanding, ito naman yung susi na magdadala sa kanya doon sa langit. Di ba mga kapatid? Maliwanag ang sinabi nito ni Apostol ng ating Panginoon sa kay Apostol Pedro. So dito po sa ating pong pagtatalakay ay ano ang tunay na intensyon sa pagtatayo ng simbahan. According to Apostol Paul dito sa Ephesians chapter 2 verse 19 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo pala. Verse 19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. So according to Apostol Pablo na sinulat niya sa mga taga-Epeso, na pag tayo po ay mayroong kaugnayan sa ating Panginoon, kung tayo po ay kasali sa isang iglesia, ay sabi pa rito ay hindi ka na strangers, hindi ka na taga-ibang lupa o hindi ka na bisita, kundi ikaw talaga ay kababayan o fellow citizen na kasama ng mga banal at household of God. So tayo pala, pag ikaw po ay nasa loob ng tama na iglesia na katulad sa iglesia itinayo ng ating Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pedro, na yung kanyang revelation ay meron, ay ganun din po ang ating pong magkakaroon din tayo ng ganong klaseng understanding. At sabi pa rito, hindi na tayo mabibilang na parang strangers, kundi tayo po ay kababayan na kasama ng mga banal. So maliwanag na ito'y malalim na relasyon natin sa Diyos dahil kay Kristo. So pag ganito po ang ating pong relasyon ay sa ating Panginoon, ito po ay tumutukoy sa isang malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi na tayo mga dayuhan, hindi na tayo taga-ibang bayan, sabi pa dito, kundi mga kababayan ng mga banal at mga kabahagi ng sambayan ng Diyos, itanayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, ganun po yung pinaka-intention dapat ng isang simbahan, mga kapatid. At naintindihan natin ang kahulugan nito kung bakit nagtayo ang ating Panginoon ng iglesia. Hindi yung simbahang bato, kundi iglesia na walang iba, kundi tayo, mga kapatid. Tayo ang sambahayan ng Diyos na itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Dati-dati tayo mga Hentil, during the 1st century before Christ, Jews considered us outsiders. So tayo ay outsiders dati noon. And excluded, unclean from the promises of God. Ganyan po yung mga Hentil ng panahon. Kaya maintindihan natin yung relasyon ng mga Hentil noon. Excluded tayo. Parang outsiders tayo. Kaya ang tawag sa mga Hentil ay mga hindi malinis. Kaya sumulat si Apostol Pablo na tayo mga Hentil ay hindi na outsiders, but fellow citizens with the saints by faith in Jesus. Ganon po kaganda po yung parabor o grasya o pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi na tayo po tagalabas, hindi tayo po ay tagaloob na sa pamilya ng Diyos.
And are built, verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Meaning, ang pinaka-foundation sa ating kaugnayan sa Diyos ay kay Kristo. Kaya, kung si Kristo po ang ating pinaka-haligi, ay malaki po yung ating pong kalakasan na maramdaman sa ating panampalataya kay Jesus Christ. Dahil ang ating pong foundation ay sa kay Jesus Christ. Sa Kanya lang nakatuon ang ating pananalig, mga kapatid. At hindi sa kaninuman dito sa loob ng iglesia. So dapat natin alamin na hindi po ang iyong foundation ay hindi dapat nakatuon kay Brother John or kaninuman o kaninuman dito sa loob, kundi ang ating pong pananalig ay nakatuon sa ating Panginoon. Dahil Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng grasya o pangako o yung kaligtasan na walang hanggan. Verse 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. So, pag tayo pala ay nasa Kanya, ay tayo po ay kasama doon sa isang gusaling binubuo ng Diyos. Tayo ang isang pamilya na binuo ng Diyos na kung saan ay nakalapat ng mabuti. Pag sinabing nakalapat ng mabuti, ibig sabihin mayroon pong espiritu ng pagkakaisa. At kung mayroon tayong espiritu ng pagkakaisa, meaning to say, tayo po ay lalago, tayo ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. So tayo ay magiging templo ng Diyos, mga kapatid. In whom also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Kaya nga, nasa Kanya tayo itinayo naman kayo. So tayo po itinayo dahil upang maging tahanan ng Diyos Espiritu. Kaya tama yung sinabi rito ni Apostol John sa chapter 14 verse 23 na ang sinuman na tutupad ng kanyang salita at siya'y ibigin ay siya'y ibigin ng aking Ama. Sabi pa dito, at sa Kanya kami pasa sa Kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. So kung tayo po ay mayroong pagkakaisa, mga kapatid, through our faith in Jesus Christ, ay tayo po ay gagawing tahanan ng Diyos. Sabi niya, kami pasa sa Kanya at Siya'y gagawin namin aming tahanan. Ayon dito sa verse 14 ng John, chapter 14 verse 23 ng John. Kaya napakaganda po yung isang iglesia na kung saan ang kanya pong foundation ay sa Panginoon. Hindi yung sa isang iglesia na napakaganda o simbahan na maganda, kundi ang ating foundation ay through the Spirit. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na ang ating panampalataya ay nakatuon sa ating Panginoon. Once na nakatuon sa ating Panginoon ang ating panampalataya, ano man ang ating hilingin, ano man yung ating pong kahilingan, ay sigurado ako na Kanya pong tutuparin. Sigurado ako na Siya po ay tutugon sa ating pong mga pangangailangan. Kaya ito po ang siyang magsilbing understanding natin o revelation patungkol sa salita ng Diyos. So balikan natin ang ating tema. Ano ang original na layunin ng pagtatayo ng simbahan, brothers and sisters? Ano ba talaga ang layunin? Ayon dito sa Matthew chapter 16 verse 18, nasabi pa rito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsipagnaig laban sa kanya. So ang layunin ng pagtatayo ng simbahan, mga kapatid, ay upang magkaroon tayo ng tama na understanding patungkol sa Diyos. Meron tayong rock of revelation. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon kay Jesus Christ. Nasabi niya, ikaw ay bato, ikaw ay Pedro, ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong iyan ay aki pong
itatayo ang aking iglesia. Ang iglesia na yan ay hindi po minamanduhan upang magpuri sa Panginoon, kundi ang iglesia na yan ay mayroong understanding, mayroong revelation, mayroong pagkakaisa, mayroong pag-ibig, at mayroong pong tinatawag na kalakasan at pananagumpay. Dahil sabi niya, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, mga doktrina na pwedeng dumating sa atin minsan, na parang akala natin parang ang ganda. Ulit yun pala, idadalhin ka dun sa Hades, brothers and sisters. Kaya nabuo ang isang lugar na pagtitipunan ay upang luwalatin ang Diyos sa katotohanan, na kasing katulad ni Pedro na mayroong tama na unawa, mga kapatid. Kaya pag once na mayroon tayong tama na unawa, so once na tayo po'y dumalo sa gawain ito, ay mararamdaman natin yung tinatawag na presensya ng Diyos. Once na tayo po'y tapat na nagpupuri at hinayaan natin kukunikta sa atin ang Espiritu ng Diyos, maramdaman natin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Kaya ang ating lugar na ito na pagtitipunan ay ang dahilan upang luwalhatiin natin ang Diyos sa katotohanan na kasing katulad ng unawa ng ating kapatid na si Apostol Pedro. Kagaya ng pagtayo ng templo ni Solomon, mga kapatid, nang siya po'y magtayo ng kanyang templo, ayon dito sa 1 Kings chapter 8 verse 13. Sige, sister, buksan mo dyan. 1 Kings 8:13, na tunay na ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan, ng isang dako upang iyong tahanan magpakailanman. Bakit nagtayo si Solomon ng isa pong simbahan? Ano ang layunin nila? Upang sa ganun ay maparangalan ang Diyos at maranasan ng bayan ang kanyang presensya. So kagaya rin sa atin, hindi naman tayo nagtayo nito, inuupahan lang natin. Pero ito po ay ginagamit natin para sa ganun ay maparangalan natin ang Diyos. Maitaas natin ang Diyos. At i-recognize natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin sa loob ng isang linggo. Ano pa? Upang magtipon ang mga manampalataya. So sa lugar na ito tayo po ay nagtitipon. Katulad ng mga nakagawian ng mga believers noon, mga kapatid, ay nagtitipon sila upang manalangin, mag-aral at magpuri ng buong katapatan sa Diyos. So ang lugar na ito ay para manalangin. Ang lugar na ito ay para mag-aral. Ang lugar na ito ay para magpuri na mayroong katapatan sa ating puso upang tayo ay maghandog sa Diyos. Ayon dito sa mga Gawa, chapter 2, verse 46, basahin po natin yung inugali ng mga believers noong mga panahon. Chapter 2, verse 46 to 47. Ganito po ang kanila pong ginagawa noon na naisulat. At araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. So yun po yung inugali nila, na sila po ay nagkakaisa at nanatiling matibay. Bakit sinabing nanatiling matibay? Dahil marami po mga tawag dito, mga pagsubok sa panahon nila. Maraming kalaban sila, hindi katulad sa ating panahon ngayon. Ang kalaban natin ay sarili natin. Pero sa kanila noon, ang kalaban nila ay mga sundalo ng mga Romano. At araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol na tinapay sa bahay-bahay. So wala silang lugar na pinagtitipunan talaga sa bawat bahay-bahay ng mga membro. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. So meron silang tinatawag na pagkakaisa sa isip, sa puso, na kumakain sila na masaya. Ang gaya ng ginagawa din natin dito, na kumakain tayo dito, na nagagalak tayo dahil every Sunday tayo po ay nagkakita-kita dito para sa ganun ay tayo po ay magpasalamat sa Diyos at kumain, mga kapatid. Verse 47,
na nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. So, makikita mo rito na mayroong pong pabor ang Diyos. Pag ikaw po'y nagpupuri ay mayroong pong maibibigay na parabor, kung sa Ilocano. Mayroong pabor ang Diyos na ibibigay sa atin. At kung mayroon po tayong damdamin na tapat na pagpupuri sa Diyos, ay sigurado ako na idadagdag sa atin ng Panginoon ang iba pang pwedeng mga kaluluwang maililigtas. Dahil nakikita ng Diyos na tayo po'y nagkakaisa. Dahil nakikita ng Diyos na tayo po'y mayroon pong kagalakan sa ating pagpuri sa Panginoon. Kaya ang sabi pa rito, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Yan po yung nangyari. Yun ang parang testimony sa panahong iyon na ang mga believers sa panahong iyon ay mayroong pagkakaisa, mayroon pong kapayapaan, mayroon pong pagmamahalan, mayroon pong pag-ibig. Kaya tama yung sinabi ni Sister Lilian na pag ikaw po ay mayroong panampalataya sa Diyos, ay maramdaman mo talaga yung tulong ng Diyos. At kailangan natin na magbigay kalakasan sa bawat isa dahil yun naman ang pwedeng gawin na mag-encourage sa bawat isa, bigay kalakasan sa isang nanghihina. Yan po ang isa pong karakter na pwedeng makita sa atin. Ang talatang ito mga kapatid ay ini-encourage tayo na manatili at tapat palagi. Manalangin sa Diyos upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa upang sa ganun ay idadaragdag ng Diyos ang mga kabilang pa na mga hentil ayon sa Romans chapter 11 verse 25. Dahil ayon dito sa Romans 11:25 ay dadating ang panahon na ang bansang Israel, mga kapatid, ay papasok na sa unang kubinante ng 7 years na yan. Ibig sabihin, ang mga hintil ay mag-insakto na po yung bilang ng mga hintil. Ayon dito sa Romans chapter 11 verse 25, mga kapatid, na sinabi rito ni Apostol Pablo. Kaya, sabi pa dito na ang pagkabulag, ang kawalan ng kaalaman ng bansang Israel ay dahil po sa magkaroon lang sila ng kaligtasan once na ang bansang ang hintel ay makumpleto na ang kanyang bilang. Di ba mga kapatid? Sabi niya, lest you should be wise in your own concepts, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. So once na dumating na yan, na makumpleto na yung bilang ng mga hintil, ay doon na, mga kapatid, na magkaroon din sila ng kaligtasan. Ang simbahan ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Hindi lang gusali, kundi lugar din ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa atin. So ito yung gusali, ito yung lugar na kung saan ay dito natin po binibigyan ng pagpupuri ang Diyos. Dito tayo nagkasama-sama na ating pong i-recognize ang kanyang kabutihan. Ang simbahan ay katawan. Tayo ang katawan. At hindi lang ang gusali kung saan tayo ay nagtitipon, kundi ito rin ang lugar na dito natin idinadaos ang pagkilala ng kabutihan ng Diyos sa atin. Ayon dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 ay ganito po yung revelation ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, now you are the body of Christ and members in particular. Kayo nga ang katawan ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo. So tayo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. So tayong lahat dito ay may kanya-kanya pong ministry. May kanya pong gawain dahil sangkap po tayo. May kamay, may mata, may ulo, may paa. At ang sangkap na yan ay sama-sama pong mayroon pong ministeryong gagawin sa loob ng iglesia.
Pag sinabi, isa ako o ikaw ay sangkap sa katawan, brothers and sisters, mahalaga ka. Mayroon kang gawain sa katawan. Ang mga testimony natin ay kalakasan sa bawat isa sa atin. Para sa ganoon ay ang sa iba ay magbibigay puri sa Diyos. So, yung testimony natin, pagpupuri sa Diyos, testimony natin ay isa pong matibay na experience na nangyari po sa isang kapatid, na isang dahilan para ipakilala yung kabutihan ng Diyos sa kanya at ipakita at ipahayag din sa atin. Ayon dito sa Salmo chapter 64 verse 9, sabi pa dito, "And all men shall fear and shall declare the word of God, for they shall wisely consider of His doing." So, doon po sa ating pong mga testimony ay na-declare natin yung gawa ng Diyos. Ano po ang kanyang gawa sa buhay natin? At paano po natin bibigyan ng respeto ang Diyos? Pag ang ating pong karakter ay para irespeto ang Diyos, mga kapatid, ay ibig sabihin, malaki pong pabor ang kanya pong ibabalik sa atin. Diba? Kaya sabi ng Bible ay hindi po nakakalimot ang Diyos sa ating ginagawa. Lahat po ay nakasulat, nandun yan sa walang hanggang kaisipan ng Diyos. Ang layunin ng simbahan ay pagpapalaganap ng salita ng katotohanan. So tayo ang tinutukoy na simbahan. Bawat isa sa atin ay mayroon pong gawain. Kaya dito po sa ating pong gawain, ay tinuturuan, pinapalakas at sinasanay ang mga lingkod ng Diyos. Hindi lang isa ang lingkod, kundi tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Bible, tayo mga kamanggagawa ng Diyos, ang bukid ng Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos o mga manggagawa ng Diyos, brothers and sisters. Hindi lang ako ang lingkod. Tayong lahat ay kamanggagawa ng Diyos. Tayo yung bukid ng Diyos. Tayo ay itinatanim sa atin yung salita ng Diyos. Kaya bukid ang tawag sa atin eh. Sa atin po itinatanim. At tayo rin po ang kamanggagawa ng Diyos. Pag sinabing kamanggagawa, ay pari-pareho tayong lingkod ng Diyos upang sa ganoon ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Upang sa ganoon ay tayo rin ay pwedeng magturo sa sinumang nangangailangan ng pahayag mula sa Diyos. Diba? So tayo sa atin po manggagaling yung salita ng Diyos dahil tayo po yung walking Bible, brothers and sisters. Tayo po ang salita ng Diyos. Tayo ang tinitingnan ng tao. Sa atin po na nakikita ang larawan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building." Kaya tayo po yung building ng Diyos. Pag sinabing building, ibig sabihin, yung building, di ba tinitirhan yan? So, dahil tayo ang building ng Diyos, papasok sa atin yung Holy Ghost, ang Espiritu ng Diyos. Dahil tayo ang building. Sapagat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos, mga kapatid. Maliwanag sa sinabi ni Apostol Pablo, we are. Hindi na you are, di ba? We are together, laborers together with God. At sa atin itinatanim ang kanyang salita. Kaya tayo ay bukid, mga kapatid. At tayo din ang building ng Diyos. Bakit? Dahil titira sa atin ang Diyos. Ayon sa John chapter 14 verse 23, kami ay mananahan sa Kanya at gawin namin aming tahanan. Kaya tayo ang building ng Diyos. That's why, sabi rito sa Proverbs chapter 9 verse 9, give instruction to a wise and he will be yet wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Pag tinuruan mo pala yung matalino, siya ay magiging lalong matalino. Matalino pa, iyong tinuruan ng matuwid at siya ay lalago at
magkaroon ng pagkakatuto. So tayong lahat ay, mga kapatid, ay mga wise na. Ngunit sabi pa rito, pag tinuruan po ang mga matatalino ay lalong tatalino. At kung iyo pong tuturuan ang matuwid, tayo ay mga matuwid, ay lalo pa tayong lalago at lalong tutuwid. Di ba? Kaya hindi po nagpiperiod doon yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil tayo ay matuwid, ay hindi na kailangan na turuan ka pa upang maging matuwid. Pero ayon dito sa Bible, sabi niya, give instruction to a wise, and he will be wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Kita mo? Ibig sabihin, kahit na ikaw po ay matalino, ay be humble. Yun ang ibig sabihin doon. Dahil sabi niya, once na ikaw ay binibigyan ng instruction, na ikaw matalino, lalo kang tatalino. Na ikaw po ay tinuruan upang maging matuwid, lalong lalago ang iyong pagiging matuwid, brothers and sisters. Di ba ang ganda nito na salita ng Diyos? Ito po ay nakapagbigay sa atin ng kalakasan. Once na tayo po ay handang tumanggap ng turo, ibig sabihin na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid. Kaya ang main intention na ayon sa kalooban ng Diyos ay to instruct us and encourage us to know the truth. Yan po yung ibig sabihin, mga kapatid. Ayon sa John 17 verse 3, ito po yung pinaka sikat, kilala na sulat ni Apostol John. Basahin po natin. Chapter 17 verse 3. Sabi niya rito, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang tunay na Diyos. So, kung ating pong papansinin, kawawa naman yung mga tao na hindi nakakaintindi ng ganitong instruction ng Diyos. Instruction ni Jesus Christ. Ito yung instruction ng ating Panginoon. Nasabi niya na ito ang buhay na walang hanggan. Makinig ka na ito ang buhay na walang hanggan. Na pag iyong nakilala ang isang tunay na iisang Diyos. Pero anong nangyari sa ating panahon? Anong nangyari sa mundo? Merong naniniwala sa tatlo, merong naniniwala sa dalawa. Kapatid. Kaya sabi nga ni Jesus Christ kay Pedro, at ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong yan itatayo ko ang aking iglesia. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay naiugnay na katulad kay Pedro, na mayroon pong rock of revelation. At doon sa rock of revelation na yun, mga kapatid, ay doon po ilalagay ng ating Panginoon ang kanyang instruction, ang kanyang turo, ang kanyang salita, upang tayo po ay lalong matututo, upang ating makita po ang pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit po siya ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Hindi para sa isang tao lamang, kundi para sa lahat na kumikilala sa kanyang ipinadalang anak, brothers and sisters. Kaya sabi niya, and this is life eternal, that they, mga tao, na malaman sana nila, na makilala nila ang isang tunay na Diyos, at makilala rin nila ang sinugo ng Diyos, sa makatwid ang ating Panginoon. Pero anong nangyari sa mundo natin? Kita mo ang panahon, sari-saring dilubyo, earthquake, pagputok ng bulkan, baha. Mayroon pa ako napanood doon. Bakit ganito ang nangyayari sa mundo natin? Muntik na lang akong mag-comment. Dahil kayo ay nagpupuri sa Diyos sa maling Diyos. Kaya maling Diyos ang kanilang pinupuri. Ito ang dapat mapag-alaman ng karamihan para ang galit ng Diyos ay mabawasan man lang. Ngunit sa halip, lalo pa nilang dinadagdagan, brothers and sisters. Kaya ang nangyari, sinisisi nila yung mga senador
yung mga flood control project. Pero ang totoo dyan, mga kapatid, ay ang isa na main na kasalanan ay ang mga tao, ang kanila pong karakter, kung paano sila nagpupuri sa Diyos. Naging bunga na lang yung mga kasalanan ginagawa ng mga ating pong mga leaders sa ating bansa. Kaya ang galit ng Diyos ay niyuyog-yog niya ang Pilipinas. Kaya baha, bagyo, sunog, at marami pang iba. Kaya ito dapat ang mapag-alaman ng marami para ang galit ng Diyos ay maibsan, mabawasan. Ngunit sa halip, lalo pa nilang dinadagdagan. Alam niyo kung ano po yung ugali ng mga tao sa ating panahon? Ay ito rin po ang maging ugali doon sa Great Tribulation ng mga tao pagdating ng panahon. Basahin natin kung ano po yung ugali nila. Revelation chapter 16 verse 9. Tingnan natin ang karakter ng mga tao sa panahong iyan, mga kapatid. Mag-advance tayo para ma-inform tayo ano pa ang mga ugali ng mga tao sa panahong iyan at sa ugali sa ating panahon. Sige nga, basahin natin. Verse 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw. So ito yung vial sa panahon ng Great Tribulation. At ibinigay rito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. So kita mo yung panahon na yan ay sobrang init, mga kapatid. Napakalakas na init ang mangyayari. At nangasunog ang mga tao sa matinding init. Ibig sabihin, yung mga taong naglalakad pala dyan sa kalye, bigla na lang masusunog dahil sa sobrang init. At sila ay namusong. Blasphemy, ibig sabihin doon, namusong. Ibig sabihin, pag-aakusa. Ang salitang namusong is pag-aakusa sa pangalan ng Diyos. Imbis na sila po ay humingi sana ng patawad. Lord, patawarin mo po kami. Ganun sana ang sabihin. Pero imbis na ganun ang kanyang sabihin, ay lalo nilang inaakusa ang Diyos. Ito po ay blasphemy or pag-aakusa sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalatiin. Kita mo So, compare sa ating panahon ngayon. Ba? Hindi nila alam. Dahil hindi nga sila nagbabasa ng Bible Wala silang panahon para basahin ang Bible. Wala silang panahon para makinig ng sa salita patungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang aalam lang nila yung kanilang napakinggan ng mga turo mula sa panahon ng Spanish time na itinuro noon at namana ng ating mga ninuno, yun lang ang kanilang hinahawakan, mga kapatid. Kaya naalala nung ako elementary pa, mga kapatid, ay bago ako pupunta sa aking school, kukuha ako ng bulaklak at ilalagay ko doon sa altar ni Virgin Mary. Inaalay ko sa kanyang sa altar nandun si Virgin Mary. Kung iyo pong iisipin yan, mga kapatid, ay napakalayo ng kanila pong panampalataya. Pero wala tayong magagawa dahil hindi nga binuksan Kaya sabi ng Bible, ang aking binuksan ay walang makapagsara. Ang aking sinarhan ay walang makapagbukas. Kaya salamat tayo dahil dati ay galing po tayo sa relihiyong wala pong itinuturo na kaalaman patungkol sa Diyos. Pero ngayon, nabuksan po yung ating understanding katulad sa understanding ni Apostol Pedro. Kaya po, sabi niya, walang pintuan ang pwedeng mananaig at hindi po dalhin ka doon sa Hades dahil yung ating revelation ay ito po yung foundation na hawak-hawak ng mga apostol. Diba, mga kapatid? Ito po yung napakaganda na ating pong hinahawakan. Kaya pasalamat po tayo. Dapat nagagalak po tayo sa ganong salita ng Diyos o mensahe ng Diyos.
Dahil meron tayong ganun na understanding, brothers and sisters. So nangasunog yung mga tao sa panahon iyan. Iyan po yung mangyayari sa Great Tribulation. Dahil na sobrang init. So pagdating pala ng panahon, itong araw na ito ay lalakas ang kanyang init, mga kapatid. At ang mga tao na lalakad dyan sa kalye, mga bahay siguro na yung ang kanyang atip siguro ay kugon, di nasusunog na yun, masusunog. Ibig sabihin maraming masusunog sa panahon yan, mga kapatid. Okay, balik tayo sa ating tema. Ano ang maling intensyon ng iba sa pagtatayo ng iglesia? Ang intensyon ng iba sa pagtatayo ng iglesia ay kapangyarihan at katanyagan. Yan po yung intensyon ng iba. Maraming simbahan ang tinatayo upang ipakilala ang kalakasan ng tao, hindi ng Diyos. So marami ngayon para makilala na, itinayo yan ni Pastor Juan, o itinayo yan ni Padre Damaso, parang ganun. So, maraming simbahan ang tinatayo upang ipakita ang kalakasan ng tao. Yan po yung nangyayari ngayon. Hindi ang kalakasan ng Diyos. Negosyo o personal na kapakinabangan ang pagtatayo ng mga bagay na yan. Ginagawang paraan upang kumita o magpayaman ng iba. So, alam natin na kahit i-search natin yung YouTube, ay marami pong mga pastor dyan na napakayaman. Ilan ang jet nila. Ang simbahan nila ay ginto yung loob ng kanilang simbahan. At makita mo yung kanyang katawan, talagang kita mo talaga yung itsura niya, talagang mayaman na mayaman. Sabihin ng iba, wala na tayong pakialam doon. Sa ibang simbahan, wala tayong pakialam. Tama nga, may punto sila. Ngunit, nadadamay tayo sa naging karakter nila, brothers and sisters. Anong gagawin natin? Makialam tayo, hindi upang husgan sila, kundi upang ipaglaban ang katotohanan, mga kapatid. Para matulungan naman natin ang iba. Hindi dahil malaki yung kanilang simbahan, ay ipinagyayabang na nila. Kaya ang salita ng Diyos ay ipinasulat para maging babala, mga kapatid. Ayon kay Matthew chapter 6 verse 24, sabi pa rito, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa salapi. Kaya ito po ay babala para sa kanila. Matthew 6:24, basahin natin. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Kaya ito po yung advice para sa kanila. Sino may hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon. So kung ikaw po ay mas paboran mo yung salapi o yung kayamanan sa mundong ito, malalayo ka sa Diyos. Dahil sa salapi ay inilalayo ka sa Panginoon, ay ibig sabihin, maintindihan mo kung ano po ang pakay ng salapi sa buhay mo. Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa, o pawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya hindi mo pwedeng isabay-sabay yan, mga kapatid. Diba? Dahil kung pagsasabay mo yan, paano mo po mabigyang atensyon yung isa? Kailangan isa lang, isa-isa lang. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Isa lang ang ilog na iyong dadaanan. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog, mga kapatid. Ang papapatupad ng sariling doktrina o ambisyon. So yung pagtatayo sa ibang intention ay yan po yung dahilan sa pagpapatupad ng sariling doktrina o ambisyon. So may mga ambisyon yung iba para magtayo ng sariling doktrina, mga kapatid. Kaya yung doktrina na yon, alam niya na ito po ay papanig sa kanya para siya po ay magiging
sikat or magiging magaling dahil iba yung kanyang doktrina, mga kapatid. Ngunit yung doktrina na yun na hindi para sa katotohanan, kundi sa sariling kagustuhan, mga kapatid. Ang intention sa pagtatayo ng isang simbahan ay hindi sa sariling doktrina o isang ambisyon, ay hindi yan para sa katotohanan, kundi sa sariling kagustuhan, mga kapatid. Kaya nagre-resulta sa pagkahati-hati ng simbahan, mga kapatid, nadudungisan ng iba nang walang kamalay-malay sa naging attitude nila sa ibang mga simbahan, mga kapatid. Kaya tuloy, pag sinabi, anong religion mo, sabi niya, born again. Kayo ba yung umakyat sa bus na nagsishare ng salita ng Diyos at nagbibigay ng sobre? Siyempre, nasira yung image mo doon, mga kapatid. Kaya, siyempre, sabihin mo na hindi kami ganoon. Hindi kami ganyan. So, sila yung sumisira sa image ng simbahan, mga kapatid. Ang tunay na intensyon ayon sa salita ng Diyos ay napagtatayo ng iglesia ay upang maging tahanan ng Diyos Espiritu. Yan po yung tunay na intensyon. Upang tayo po ay magiging tahanan ng Diyos Espiritu. Tayo ang iglesia. Itinatayo upang maging tahanan ng Diyos. Ayon sa sulat ng Ephesians chapter 2 verse 22, tayo ang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang simbahan ay dapat sentro ng presensya ng Diyos. Diba? Tayo ang presensya ng Diyos. Sa atin po nakikita yung presensya ng Diyos. Bakit? Dahil ang iyong pong lumalabas na bunga ng iyong panampalataya ay yung pagtulong, pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. Kaya, pag ikaw ay tumutulong o umiibig sa iyong kapwa, nandun sa iyo yung presensya ng Diyos. Verse 22, whom ye also are builded together for an habitation through the Spirit. Kaya tayo po ay tinatawag na tahanan ng Espiritu. Na sa Kanya tayo itinayo naman upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yan po yung simbahan. Yan po yung tahanan ng Diyos. Na once na itinayo, ay tayo po yung tahanan ng Diyos. Nakikita sa atin yung image ng Diyos. Nakikita sa atin yung presensya ng Diyos. Pero kung ang nakikita sa iyo yung kawalan ng pag-ibig, kawalan ng pagkakaisa, hindi yan presensya ng Diyos. Kundi yan ay presensya sa ibang doktrina, mga kapatid. That's why sabi ni Apostol Pablo dito sa John chapter 14:23 nating binasa na chapter 14 verse 21, he that my commandments and keepeth them, it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. John 14:21. Ang mayroon ng aking utos, mga kapatid, at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. So, ibig sabihin yung lumalabas sa atin, yung bunga, ay nagpapakilala na nandun sa iyo ang Diyos. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpahayag sa Kanya. So nagtanong ang mga apostol dito sa verse 22. Judas saith unto him, hindi ito si Judas Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? So bakit, sabi niya, Panginoon, ano't mangyayari sa amin ka magpahayag at hindi sa mundong ito, mga kapatid? The term na magpapahayag is to proclaim or declare the image of Jesus sa buhay natin. So, sa atin po napapahayag ay hayag. Tayo ang nag-display kung sino si Kristo, mga kapatid. Kaya sabihin niya, hindi sa mundong ito. Ipapahayag ko ang aking pong
kung ano ako, kung ang aking image, kundi ako ay magpahayag sa iyo. So sa atin po makikita ang image ng ating Panginoon. Ngunit hindi naintindihan kasi ni Judas Iscariot, hindi si Iscariot, ay Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpahayag at hindi sa sanlibutan? Kaya yun yung question ni Judas. Ito yung sagot. Yung term na pagpapahayag is to proclaim or declare the image of Jesus Christ sa buhay natin. Tayo ang nag-display kung sino si Kristo, mga kapatid. Kaya sabi sa Mateo, you are the light of the world. Tayo yung ilaw sa mundong ito. I-display natin ang pag-ibig ni Kristo sa mga tao upang ihayag ang liwanag ni Kristo, mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 14, ito po yung kanyang sinabi, kayo ang ilaw sa sanlibutan. Sa atin po na i-display yung image ng ating Panginoon. Tayo po ang nagrepresenta. Sa atin po nakikita yung image ng ating Panginoon. Ang simbahan ay dapat maging halimbawa ng kabanalan at katapatan. Yun yung image ng ating Panginoon. Upang magturo ng katotohanan at magligtas ng kaluluwa. Yan ang image ng ating Panginoon. At kung may masaktan man sa mga sinasabi mo kung minsan, ay yan po yung mga tao minsan na ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil nasaktan po sa iyong sinabi, hindi ka sabihin, napansin niya na ito na ang iyong panampalataya hindi makapagligtas sa iyo. So masaktan naman sila, di ba? Pero kailangan mong sabihin yan upang sa ganun ay magka-interest siyang hanapin, pag-aralan ang salita ng Diyos. Di ba? Sabi ba ni Apostol Pablo sa kay Timothy, ngunit kung ako ay magtatagal ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano bang dapat ugaliin ng isang iglesia sa bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suhay ng katotohanan at hindi para sa dami ng tao kundi sa kalinisan at katotohanan ng pagkakaisa. So ang ating gawain po ay hindi sa dami ng tao kundi sa pagkakaisa at katotohanan ng salita ng Diyos. Diba? Yan po yung intention sa pagtatayo ng isang iglesia, mga kapatid. Kaya ano ba ang dapat na ugaliin? Sabi ni Timothy, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, kung ako'y magtatagal ng mahabang panahon para malaman ng mga nasa loob kung ano ang dapat ugaliin ng mga membro sa loob ng iglesia. Diba? Ano bang dapat ugaliin? Ang iglesia po ay hindi po sa dami ng tao. Ang iglesia po ay nandun po yung kalinisan, nandun po yung katotohanan, nandun po yung pagkakaisa. Yan po ang iglesia. Ang tanong sa atin ngayon, bakit ko gustong itayo o sumuporta sa simbahan? Para ba sa Diyos o para sa tao? Bakit? Bakit mo gustong sumuporta sa simbahan? Ito ay para sa Diyos at hindi ito para sa tao. Kaya ikaw nagsusuporta dahil alam mo na ang iglesia ay isa pong haligi ng katotohanan. Dito po magmumula kung paano natin i-display ang image ni Kristo. Ang tunay na simbahan ay hindi sinusukat sa laki ng gusali, mga kapatid, kundi sa presensya ng Diyos at katapatan at katotohanan. Hindi po nasusukat doon ang presensya, ang tunay na simbahan. Kundi ang presensya ng Diyos ay nandun yung katapatan at katotohanan. Ang simbahan ay dapat maging tahanan ng katotohanan. So ang ating gawain ay tahanan ng katotohanan. Daluyan ng pag-ibig at luklukan ng presensya ng Diyos. So yung ating gawain ay daluyan ng pag-ibig. Dito po na ituturo sa atin, dito po na ipapraktis natin kung paano po tayo umibig. Dito natin naririnig kung paano po ibigin ang kapwa. Ibigin yung iyong
ang gawain ito, mga kapatid. Sabi niya, daluyan ng pag-ibig at kung saan dito po ay nakaluklok ang presensya ng Diyos. Kapag ang intensyon ng tao ay nagiging pansarili o makasarili, nawawala ang kaluwalhatian ng Diyos. So kung ikaw ay makasarili lang, ay gusto kong ganyan, gusto kong ganito, makasarili yung ganung klaseng tao. Kaya kung gano'n ang intensyon ng tao na siya po ay nagtatag ng isang iglesia, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nawawala, mga kapatid. Kaya mananatili tayo sa tunay na layunin ng simbahan o ng iglesia. Para kanino? Para kay Kristo lamang. Para sa Kanya lang, hindi sa kanino man. Kaya sabi pa rito sa Hebrews chapter 12 verse 3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So sa Kanya lang tayo tumingin. Huwag nating pansinin yung makapanghina sa atin. Huwag nating bigyang pansin yung mga problema na maaaring dumating na parang manglulupaypay tayo. Kundi habang tayo po ay lalo pong nakikita natin yung mga maraming pagsubok, ay lalo tayong titingin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating panampalataya. So si Jesus Christ ang siyang nagtrabaho dito. Wala tayong ginawa, kundi ay maniwala lang sa Kanya. Wala tayong inambagbad lang na pagdudurusa o pagdusa. Hindi tayo nakaranas na hinampas tayo dahil sa kasalanan natin. Hindi tayo dinuraan. Hindi tayo sinabihan ng masasakit na salita. Si Kristo ang humarap ng mga iyan. Kaya sabi niya, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya. Kaya ang ating panampalataya ay nagiging sakdal sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi tayo naging matuwid sa Diyos kung wala si Kristo. Kaya dapat tayo laging tumitingin sa ating Panginoon. Mga kapatid, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, so nakita niya yung pabor sa kanya ng Diyos na ilalagay sa kanya. Kaya siya ay nagtiis doon sa krus. Nanay walang bahala ang kahihiyan. So, binaliwala yan. Hindi niya inintindi. Hindi niya binigyang paki. At umupo sa kanan ng Diyos, sa luklukan ng Diyos. Diba? Umupo siya. Ngayon siya ay nakaupo doon sa trono ng Diyos as a high priest and mediator. Kaya once na siya po'y tumayo diyan sa kanyang upuan, ay magkakaroon ng tinatawag na silence in heaven. Once ay tumayo doon, mga kapatid, yan ang ating hinihintay. Upang sa ganun ay lalabas ang 7 kulog. At tatayo ang isang taong kilala sa buong mundo na kung saan ay magdeklara ng kobenante sa loob ng 7 taon. At yung kobenante na yan, mga kapatid, ay hindi yan peace, kundi isang kobenante sa loob ng 7 taon. Mga kapatid, hindi peace ang pinagtutukoyan yan, kundi kobenante sa bansang Israel. At upang sa ganon, ang templo ay maitatayo diyan sa Jerusalem, mga kapatid. Kaya maganda itong isinulat ni Apostol Pablo na punong-puno ito ng laman, punong-puno ito ng revelation. Sabi niya, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya. Siya po yung nagtuwid ng ating pong relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, wala na tayong masamang konsensya sa Diyos. Na-erase yung galit ng Diyos sa atin. Na dati tayo noon, outsider tayo sa pamilya ng mga Hudyo. Pero ngayon, ay nasa loob na tayo at kababayan at fellow citizen ng mga banal, brothers and sisters. Verse 3 ng Hebrews. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint
in your minds. Sapagkat isipin natin, mga kapatid, sabi niya, na yung nagtiis ng gayong pagdurusa ng kasalanan laban sa kanyang sarili. Hindi gusto ni Jesus Christ na maranasan yun. Ayaw niya na maranasan yun, mga kapatid. Ngunit sabi niya rito, upang kayo'y huwag magsihina. Ito po'y isang testimony, ito po'y isang kapahayagan na kung saan titingnan natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Upang sa ganoon kung dumanas man tayo ng maraming pagsubok, ay sabi niya, huwag kayong magsihina na manglulupaypay ang inyong mga kaluluwa. Hindi tayo maghihina o manghina yung ating pong espiritu. Dahil sabi mo, bakit wala man lang akong kaswerte-swerte sa aking trabaho? Kaya huwag kang maghina doon, sabi pa rito. Dahil ang material na bagay ay merong hangganan. Kaya sabi niya, ano ka ng business na kung saan ay eternal. Magpundar ka ng isang business na eternal. Huwag yung mayroong hangganan. Iba, mga kapatid? Dito tayo magpundar ng isa pong negosyo. Ito ang negosyong spiritual. Na ito po ang magdadala sa atin sa pabor ng Diyos. Ito yung magdadala sa atin para tayo po ay hindi po manghina ang ating pong kaluluwa, ang ating espiritu. Dahil si Kristo na ang bahala sa atin. Dahil tayo po ay naniniwala sa Kanya. Di ba mayroong isang kwento, yung isang barko, ang kung saan ay nandun sila sa gitna ng dagat, malakas yung alon, at lahat ay natatakot, mga kapatid. Pero yung isang bata ay sige lang tuloy ang kanyang paglalaro. Tinanong siya ng isang doon sa barko, bakit hindi ka natatakot? Hindi ako natatakot dahil yung kapitan ng barko ay tatay ko eh. So pag ang kapitan ng ating pong barko, yung ating katawan, ito yung barko, yung kapitan nito ay ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matatakot, hindi tayo manglulupaypay dahil ang may kontrol ng ating katawan ay ang ating Panginoon. Di ba? Yan ang ating conclusion. Ano ang tunay na intention ng pagtatayo ng simbahan? Ang tunay na intention ng pagtatayo ng simbahan ay nandun po yung katotohanan. Nandun po yung pag-ibig. Nandun yung pagkakaisa. Nandun yung tawag nito pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, sapagkat isipin natin na ang isang tao ay nagtagumpay at kanya pong nilaan ang kanyang sarili. At ito po'y laban sa kanyang sarili. At ang kanyang intention dito upang kayo'y huwag mangsihina o manglulupaypay ang inyong kaluluwa. Yan po yung kanyang sinabi rito, mga kapatid. Diba? Para hindi tayo manghina, mga kapatid. Diba? Kaya kahit tayo po ilan lang, ay napakalaking grupo na ito. Diba? Malaking grupo na ito. At sabi pa rito sa Hebrews chapter 12 verse Hebrews 12 verse 1 yata yun. Sige nga, sister, basahin natin. Sabi niya, wherefore, seeing we also are compassed about with a so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily besets us, and let us run that is set before us. So we are compassed of a great witnesses. Ibig sabihin, sino yung tumitingin sa atin? Nandun sa langit, mga anghel, mga banal, mga namatay nating mga mahal sa buhay, ay nandoon sila na nakatingin sa atin. Hindi sila nawala ng malay. Ang nawala lang ng malay yung katawan, mga kapatid.
Pero nakikita na niya tayo. Nakikita tayo ng mga banal na namatay. Kaya sila po ay nag-witness kung ano po ang ating ginagawa. Sila po ay masaya doon sa itaas, mga kapatid. Kaya tayo ay napaligiran ng marami pong mga witnesses na nakikita tayo ang ating ginagawa, mga kapatid. So masaya sila. So habang tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay sila po ay masasaya. Kaya sabi niya, iwanan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. At let us run with patience. Ibig sabihin, kasama dun yung pagtatyaga. Dapat meron tayong tiyaga. Dahil kung wala kang tiyaga, sigurado wala kang ilalaga, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Lakbo mo natin.